Dito ako sa bayan ng Tagkawayan. Ako ang inyong panlalamig ng Katipan Cart Aranilla. Basta Kuya Cart, Matatagad parangal ang madilim na bayan. Natingat pasyalan, may gandang pagmasdan. Kultura'y pinagayaman, di malilimutan. Para na sa titig, okay ka sa titig. Kuway-kuway, kuway-kuway. Kuway-kuway, kuway-kuway. Kuway-kuway, kuway-kuway. Para na sa titig, okay ka sa titig. Kuway-kuway, kuway-kuway. Lupit na, no? Ang ganda! Ang ganda nun masyado. Shout out po sa creative team ng The Coffee Session Hindi na yun. walang iba kundi si Reggie. Hindi yun. Ang ganda nung yung beat, yung huli, di ba? Oo. Ilang beses ko pa yung Nakaka- pinakinggan eh. yun. Oo, mga ganun. Oo, gumagano na ako eh. Tsaka yung mga yung mga video nung yung TK na jingle. Oo, Ganda. galing, no? Oo. Galing. Ang galing Ang naman hangin din dito sa sa yung Nakaka-excite. yung guest natin ngayon, sobrang galing niya. Mm. Alam mo, Pero before tatayo yan, ako ng ate. dance club, ha? Magamit na yun yung fans lang. Before yan, ate, good evening muna tayo at bumati muna tayo sa ating mga masugid na Oo nga. Pasensya na po at na-excite. Di muna kami nakabati. Ganda eh. Oh. Good evening po. Siyempre, attendance muna tayo dyan. Ang aming number 1 supporter, si Me. Pinsan po namin. Hi, Me. Aloha, Ay, nasa sabihin natin, siya ang bagong member ng TCS. Siya po ang aming logistics manager at saka YouTube content manager. manager. Content manager. Kaya makikita nyo na at mapapanood nyo na yung replay sa YouTube. Yun. Oo. Tsaka para nyo ng awa, Subscribe. subscribe. Alam mo pa lang tayo dun, te. Ay, may sasabihin ako, hindi pa ako nakasubscribe doon. So, hindi pala tayong dalawa yon. Ibig sabihin, ako lang Ikaw tsaka si yata, hindi ba si Rafa yun? O si Siguro. engineer? Basta isa sa guest Oo. natin.
Eh, kasi hindi Maraming ko siya salamat. mahanap, 'di ba, naalala mo last time? Eh, ba yung lumalabas na naman yung background ko. Ay, may panawagan pala ako, yung mga may alam po kung papaano maaalis yung background na ganyan, Oo. paki-suggest naman po kasi linggo-linggo na lang problema ko yan, eh. Ayan 'no, may Ay, lumalabas. si ate daw yung isang subscriber. Siyempre naman pala, oo. Ah, Sige mamaya, mahahanap ko na siguro yun ano? oo. Meron na tayong mga nakalagay dun, eh. Kaya siguro sana. Or si tita nag-ano na, nag-good evening. Oo nga. So, Maaga siyang nandito na yung ano, mga usually late yan, eh. nandito na yung mga binlockmail nating mga kamag-anak para manood. So, Oo, 2 pa lang sila. Ay hindi 7 baka kamag-anak natin yan. oo. Eh di, ate, pag-usapan na muna Hmm, natin yung last time natin na episode para sa mga hindi nakapanood last time. Bakit hindi kayo nanood? Oo. Ayun yung episode si Alex taga Very inspiring yung ano natin, Vietnam. yung guest natin last episode kasi natatawa ko kasi ang tawag niya sa casino no ate school, School. no? At Mm. ang nakakatuwa doon, Parang ano naman maganda pakinggan. pero hindi niya alam na parang naging school niya talaga yon, 'di ba? Doon siya ang Mm. dami niya nakilala daw ng mga tao doon at natuto siya sa mga businessmen, sa mga nakakausap niya, ganyan. Tapos ngayon meron na siyang sariling business. Oo, Nakakatuwa. ikaklaro lang po namin, hindi namin pino-promote na Mm. magsimula kayo sa casino. Kasi Pero may siyempre mga oo, maraming ano diyan yung, ah, hindi nalalabanan yung temptation na magsugal hanggang maubos o hanggang magkautang-utang. At saka 'di ba parang meron namang ano ate, may special circumstances kasi kung bakit sila nandoon, 'di ba? Nung mga Mm. panahon na yun. Longingness and ano. Tsaka nagkataon na yung, ka-partner niya si Ed, Mm. yun ang sa tingin ko yung mas nag-ano sa kanya na, "Oh, hanggang ganito lang yung budget Mm, natin." mm. Yun, so talagang in-enjoy lang nila yung free kasi that time free yung pagkain, yung inumin, Mm. ganyan. So, minimal lang yung ginagastos nila ta's nag-e-enjoy Mm. sila, ganyan. Tapos At minsan saka sinasama din nila ako. ikaw pala yung matinding tumaya-taya dun, eh, 'no? Hindi, 'di ba nga kinuwento ko na natalo ko one time ng $20 lang, Pero that time kasi ano yun, 2008, 2009? Mm. Marami na akong mabibiling groceries sa $20. So, hindi ako nakatulog nung natalo ko ng $20. Yung mga Pinoy na kuya-kuyahan ko dun ng mga engineer, architect, tawang-tawa sila na, "Anong nangyari sa'yo, Boneng?" Boneng tawag sa'kin kasi mga taga Oo, Quezon sila. Bonini, gano'n, Boneng. oo. "Anong Boneng, ba't di ka nakatulog?" "Eh, kuya natalo ko ng $20. "Ano, $20 lang? O ito." Binigyan ako ng $20. Ayun, Dapat pala napagalitan ko. mag-arte-arte ka dun araw-araw, te, Siguro na ano, malungkot $100 yung ka. natalo sa'kin. Ano ba 'yan, natalo ako $100. Sayang. Oo nga, eh. Pero ayun po yung nangyari kay Alex na kaya From Casino to Bistro yung title namin nun, nung episode kasi nga dati ano siya plain housewife tas enjoy sa school o sa casino. Tapos ngayon ano na siya, business owner, Business owner. Alex Bistro sa District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Yung mga Yes. Pinoy food, Diba? Kapampangan yung ano nila 'no, yung chef. Mm. Sa mga nanonood natin sa mga viewers natin na nasa Vietnam, yung support natin yung kalahi natin, Oo, Alex Bistro. Alex Bistro. So ayun ate, pakilala na ba natin 'tong susunod na guest natin? Oo, parang marami tayong talagang ichichika sa kanya, ang galing-galing Oo ng nga, mga eh, jingles niya. ako na-excite ako yung nakita, alam mo ba talaga nung ginagawa ko yun, siguro mga yun ay video niya na hiniram lang natin. Oo. Courtesy yun ni Clark din talaga. Ganda no, ang ganda ng editing. Pero napakaganda nung jingle. Yung mga anak ko sumasayaw sila paulit-ulit. Pinapatugtog. Naiwan, alam mo Nakakatuwa nasa naman talaga, eh, yung paa ko nga dito nasa galaw na simbahan galaw, nga eh. ako. Oo. Sa simbahan ako, kinakanta ko siya, na-LSS ako masyado. Uy, sabihin mo muna sa viewers, 'di ba ano, yung nakilala mo si Clark sa isang concert?
Oo, and eto kasi si Clark, napakaganda ng encounter namin nito. Tapos siguro simula nung bata pa siya, na nakita ko yung paglaki niya. Charot, hindi. Hindi. December 22. December 22, 2022 sa concert ng Eraserheads. So, parang medyo patapos na nun yung concert eh. Mm. Tapos, ah, tawag dito, medyo pagod na ako. So, umupo na ako. Sumalampak na ako sa sahig. Tapos si Mad, syempre, bilang fanatic ng ano doon, yung asawa ko, marami pa siyang energy. So, parang dun sa concert na yun, syempre, alam mo naman yung generation nun, di ba? Ako nga na Mm. nandun ako, parang hindi ko naman din na generation yun. Oo, So, yung parang mga generation ko yata yun. Oo, ate. Habang nakasalampak ako doon, may nakita ko na isa pang generation, Na mas pa-Gen Z bata. siya. Ako sabi ko, ang cool naman nito. Kasi, bakit siya nandito? Parang naano ako na curious ako kung ba't siya nandun, kung sino kasama niya, ganyan. So, Kasi sobrang tinanong ko sobrang siya, oo. totoy ang itsura. Kasi Totoy eh. Tapos sinanong ko siya, tapos sabi niya taga Quezon daw siya, ganyan, nasa banda siya. Tapos kumakanta kasi siya. So, parang for me, nakapaloob kami sa isang generation na puro amoy katingko. Tapos eto, baby kulong siya. Oo. Baby ko lang. Kaya ayun. Kaya talagang Nakasalon pa yata si Mad nun, hindi ba? tapos, oo. Tsaka white flower. Ay, Tapos ayun, alam mo yung, na-amaze ako sa kanya. Inad ko siya sa Facebook, tapos doon ko nakita yung mga works niya. Talagang, ang galing nitong batang ito. Talagang napahanga niya ako. Bilang, ano din ako fan din ako ng mga bands ganyan. So, huwag na natin pahabain, pahayaan natin siya yung magkwento dito sa segment nating Kwento Mo Yan. Kwento mo yan. O, meron tayong ipa-under tayo kay Clark. Di niya to alam mo. Hello guys, my name is Clark Arnelia. Quick background, I am the one who is responsible for the tourism song of Calawag. Adyo Calawag, ikaw ay tinatawag. Plaridel. Mulanay. Sukukulunay para na dito. San Andres ay tara na kita kayo. Biyahe tayo. And Quezon Province Niyugyugan Festival. Tara na, 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 tara na. Kaya tara na talaga kasi. Malamig ang Katipan Clark Aranilla. Basta Kuya Clark, Andito na si Clark na poging-pogi. Hello po. Good morning, good afternoon, and good evening all around the world. Hi. The world. Nice to meet you. Number one fan here. Thank you po. Thank you very much. Ang dami niyo ng number one fan. Ako sige, number 2 na lang ako. Ayan. First time. Botang. First question. Nakagraduate ka na ng high school? Graduate lang po ako ng high school. Mukha lang grade Oo. 10. Ganun. Oo nga. Babe, ganyan, lahat ba kayo sa family ganyan na baby face? Ilan taon ka na ba, Clark? Oo nga. Ilang taon ka? 16. 24 years old na po ako. 24. Then, siguro ang baby face sa amin ay yung mother ko. Dati kasi medyo baby face na medyo hindi. Or siguro tumanda lang na. Or baka May baby stress face. sa'yo. Charot. What? Dati. Ay, wait lang pala. Si parents mo ba or sino sa pamilya nyo musically inclined? Saan mo nakuha yung super talent mo? To be honest po, wala sa kanila parehas ang musically Talaga? inclined. Si mommy at daddy ay parehas educators. Parehas po silang nasa DepEd. Ang galing. O sige, ikaw na magpakilala sa sarili mo. Joke lang. So, ayun. Now, okay naman. Papakilala na po ako. Sige. Hello po. Ako si Clark Aranilla. So, I am 24 years old na kahit mukha akong 16. Tubong Padre Burgos, Quezon Province. Tapos, isa po akong music producer. Isa akong singer-songwriter. Tapos, vocalist ako ng isang banda. Kaso hindi na kami masyadong, yung natugtog. Then,
as of now po, other than music producing, ako po isang freelance video editor. Ang galing. At the age of 24. Oo nga. Yes. Oh, Samantalang Ngayon ko ako, hindi ko ma-figure out kung paano tatanggalin yung background. Tapos siya sobrang ang galing Ngayon ko talaga. lang nakita ni si Ate Sara na talagang para siyang na-wow. Na-speechless siya. Na-starstruck ako. Kasi yung tinignan ko yung yung Facebook page. Tapos nakita ko doon yung mga jingle. Ang galing. Siguro favorite ko doon yung Puerto Princesa tsaka yung TK. kayo po pala yung kanina. Alin? Yung nag-flood likes? Ano? Kasi may nag-flood likes po sa akin ng heart sa lahat ng mga works ko as of I-explain mo daw kay Ate yung floodlights. Ay, hindi ko alam mo yun. Like po na Thunders na ako eh. Nag-heart na nag-heart kanina. Dire-diretso nag-heart sa mga content ko. Kayo Hindi po ko alam. pala Ako ba yun? May mag-stalk yan si Ate. O baka kasi parang napapasayaw ako, napipindot yung heart. Uy, inad kita sa Facebook. Ayaw mo akong Ay, i-accept. kayo na nga po. Kayo na nga. Okay, goods na. Okay. Ayun na nga. Tama na nga. Okay, ko-confirm ko po kayo later on. Kailangan ko talagang sabihin na add mo ko. Ay, hindi naman. Kinonfirm ko lang. Gawa kasi more on yung mga kinoconfirm ko po kayo ay more on, ang tawag dito, kapag magpapagawa ng jingle or nag-i-inquire. Hindi na nga po makarating halos. Oo nga, sobrang busy ka na, no? Kaya very thankful kami sa iyo, Clark, na pinagbigyan mo kami. Oo. Parang 1 month in the making. Iligaw ko. Ikaw na yan eh. Nakaloka. So, Clark, ang tanong ko naman sa'yo, ano ang nag-inspire sa'yo to pursue yung music composition? Kasi at a very young age, parang ang galing mo naman, nakaka-compose ka. From scratch, From scratch ito. Music and yung lyrics, no? Ang galing. So, ano ka ba? Meron ka bang mga specific moment or yung experience na yung nag-ignite talaga dun sa passion mo in creating music? Oh, may ignite. Nice. Siguro way back 2011, as far as I remember, Christmas Eve, dun po nag-start yung na nakita kong medyo inclined ako sa music nung yung lolo ko kumakanta ng Top of the World, tapos hindi niya makanta masyado, then binigay niya sa akin yung mic. So kinanta ko siya, dun ko lang na-realize na alam pala akong kumanta. Then ang kasunod na nito, first year high school, grade 7, junior high, 2013 po yata yun. So, nainggit ako dun sa isa kong kaklase kasi pinagkakaguluhan siya ng mga girls sa school. Nagigitara siya tapos nakakanta. So, ako naman, inggit ako nun. Gusto ko din nun. Di aral din ako mag-gitara tapos kumanta. Tapos, as time passes by nung buong grade 7 ko po, na-realize ko na, hindi ko na gusto yung ang tawag dito, yung dami ng taong napaligid sa akin. Nagustuhan ko na yung ginagawa ko mismo. So, nag-aral na din akong sumulat ng kanta, nag-aral na din ako mag-keyboard. Tapos, doon na po siya nag-start hanggang sa ngayon. Yun yung pinakang origin niya. So, ilang taon lang yun? Parang, maikli lang yun, di ba? From grade. Ang dami mo nang na-accomplish sa, di ba, Di ba rin? Medyo. So, parang nasa 10 to 12 years pa lang. Ang galing. At saka, akala ko kasi yung mga ate, yung mga composer, talagang inborn yung talent. So, pwede palang ma-learn. Or inborn na yun sa kanya. Meron yan, oo. Parang siguro nagising lang yung interest niya. Oo. Kasi ang dami kong gustong mangyari dati sa buhay ko. So, dumating ako sa point na gusto ko maging astronomer. So, ang dami kong binabasang astronomy magazine. Yung pong then, na-realize ko na sobrang dami palang math nun. Medyo mahina ako sa math. Kaya na dun. So, type ko din sana maging chef nun. Kaso, hindi rin natuloy kasi ang niluluto ko ay pritong itlog lang. So, wag na dun. Then, dumating din ako sa time na, gusto ko magpari way before. So, yung pala, dahil mahilig lang ako mag-chess, tuwan-tuwa po kasi ako dun sa piyesang Bishop. Then, ginagawa ko dati sa chess piece. Hinahanay ko sila, yung Bishop, pinagmimisa ko dun. Ginagalaw ko siya dati.
Ang dami ko pong dinaanan bago ko ma-determine na gusto ko palang music. Creative ka dun sa part na yun. Oo nga. Pero siguro hindi mo sa tingin ko hindi mo naman talaga gusto maging pare, pero parang alam mo yun, yung naging creative ka lang na nag-i-imagine ka na nagmimisa siya. Siguro po O isa naisip din mo sa talagang gusto mong magsuot ng gano'n, magsuot isa ng rin pare? sa naging factor nun ay may paborito akong kanta bago pumasok yung pare. Isa po yung Okay. may kinakanta ako dati na. Limot ko na po yung kanta, "Purihin ang Panginoon," yung parang gano'n po. Then Puri Oo. ng Panginoon. Na, yun na, po na, tapos ayan. sobrang favorite ko siya so kaya medyo na-influence din ako. Tapos katabi po din ng bahay namin ang simbahan so baka din siguro. Mm. Nagustuhan niya yung kanta, gusto niya na magpare 'no? Pero katabi lang ng bahay niyo yung church, pero nag-serve ka ba sa church? Ay hindi po, pero nagtugtog po Parang ako. gitarista o ganyan, choir? Yes po. Yes po Oo, sa choir. choir. Sa Hmm. choir. Ang galing. Ayun nga, nagustuhan mo yung kanta, maganda nga nag-choir ka, hindi ka nagpare kasi ibang calling yun, eh, 'di ba? Ibang calling nga po, ibang calling. Pero nakakatuwa na nung sabi mong nainggit ka dun sa kaklase mo na pinagkakaguluhan. So yung inggit inano mo into positive, 'di ba? Tinurn mo into Yes po. positive ay gusto ko rin maging gano'n, kaya ka Oo. nag-aral. Hindi katulad nung iba na 'pag nainggit sisiraan yung tao or Naging alam mo yun, inspiration niya pa, no? oo, naging inspiration. Saka napaka-deep ng reason niya kaya siya napunta sa music. Shoutout dun sa kinainggitan ko nun, si Journal Cuaton yun, kaklase ko sa Hingoy National High School sa Oo, Padre Boy. yung Siya yung naging nag-inspire inspiration sa ko. kanya, oo. Yung yung parang nanggising sa interest mo sa music. Ay, nang hindi niya alam. Hindi Ngayon, alam. alam na niya. Alam mo na. Alam na rin ng mga tao. Mali mo, magkaya ka nila in terms of 'di ba? Yung kahit na naiinggit, it turn into positive nga sabi ni ate. Mm. Ayan. Sana ganun lahat. Sana ganun, oo. Sana ganun. Tsaka titignan mo si Clark, Napaka-talented niya, no? Napaka-charismatic nitong batang to, eh. No? Yung parang laging masaya. Yung mukha pa lang Oo, niya, good vibes niya. yung aura mo napaka ang tawag dun? Maaliwalas. O, tingnan mo nga sabi ng tatlong pitik ko, ang gwapo ng guest. Thank you. Thank you sa tatlong pitik. Ang galing. Papitik lang yan, Ay, may nakita pala ako na ano yung Employee Spotlight Award? Ano yung nag-wo-work ka ba na aside from sa ginagawa mong music? May So, iba ka bang jobs? aside from music, I am also a freelance video editor. So, meron pong nag-hire sa akin full-time. His name is Zach Burek. He's residing in North Carolina. So, siya po, pinost niya ako out of nowhere. And then, I'm very flattered kasi ako yung social media manager niya. Then, ako rin yung video content creator. Then, out of nowhere, okay, naggawa siya ng sarili niyang content para i-post niya ako kasi hindi ako naggagawa para sa akin. Para i-highlight ko sarili ko. And I was like, so sweet. Ganun talaga Kasi, pagka sobrang nakikita nila yung talent tsaka yung effort mo, yung contribution mo sa sa kanila, talagang mahirap kasi in terms of creativity din, kahit sabihin mo na marami na ngayon na mga tools na pwede mong gamitin, pero hindi lahat is given yung knowledge and yung creativity in making contents na maganda. Maganda, may ganun. Kasi po sobrang dami ng tools din ngayon like yung mga AI. So sa akin naman, ginagawa ko doon, ni-utilize ko lang siya para mas bumilis yung workflow ko Yes, and mas oo, tama. Ang galing. So speaking of yung mga ganyan, yung mga tools, yung mga nini-utilize mo, paano yung creative process mo pagdating sa composing ng music mo? Or meron ka bang mga routines, ganyan? Depende po kung ang pinag-uusapan ay love song or yung sa mga brand song like sa festival, tourism, and businesses. Yung sa love song po kasi,
ano lang yan, kung anong nararamdaman ko, yun na yun. Wala na akong babaguhin pa dun, susulat ko lang sa kanta, hanap ako ng chords, then kung anong kalabasan, ayusin ko na lang sa post. That's it. Pag sa Brad song po, medyo iba yung ano ko, iba yung way ko kung paano Atake. gumawa. Since kailangan ko pong i-embody yung sarili ko as part ng isang organization. So ang ginagawa ko po, nanghihingi muna ako ng information dun sa lugar na yon or sa business. Then kung siya ay festival or tourism song, it is so much better kapag de-immerse po ako dun sa surroundings kung nakapunta po talaga ako mismo. So last week po galing po ako sa Polillo, Quezon. So nagtungo po ako sa Polillo, Quezon. Shout out po kay SK Kiara. Thank you very much sa pag-imbita. And kami po ang gagawa ng song para sa Polillo, Quezon sa festival and tourism song nila. Ay, ang galing Galing naman. naman. Thank you very Ibang much. klase Ang talaga. galing. So since po after nun, na-immerse na ako and then naramdaman ko na kung paano gumalaw yung tao, kung paano magsalita, kung paano yung culture and tradition nila. Ang kasunod naman po nun, tumambay ako dun sa beach nila second day kasi 3 araw po akong nag-stay dun. Second day, nakuha ko na yung idea. Pero maggagawa pa rin po ako ng 2 idea para ipapasa sa kanila just to verify kung anong mas gusto nila sa 3 ideas na yun. Then once na nakuha na nila yung gusto nila dun sa 3 ibinigay ko, arrangement, songwriting, yung sa lyrics, recording, then tawag ng mga singers, and mixing and mastering and distribution. So ganun na po. Then revisions pala kapag meron pa. So lahat 'yon ikaw lahat 'yon ikaw? Ikaw Yes. ang Maliban lang po dun sa recording kasi Oo. Ang galing naman. Ang galing, no? Nag-ano, yung Berkeley, nakita ko sa, sa Facebook, Berkeley Online, nag-aral ka din ng music business? Kasi ang tawag dito, nung quarantine po kasi ang daming mga free courses na naglabas yung mga universities. Oo. So, nakita ko yun, ginrab ko kagad. Sayang naman kasi. Oh, free siya? Oh, for free po. For free. Yung music business? Ang Music galing. business, entrepreneurship and creativity. So, Ba't for free. tinignan ko yung nila, yung page nila, may presyong nakalagay. Paano mo nakuha yung promo? Kaya po siya nung pandemic. Nung Nung pandemic COVID. lang. Okay. Ang galing. Ilang buwan yun? Parang Yung inaral mo? ano po siya, for a month. Kasi hindi naman po siya yung long time na na pag-aaral. So for a month, so may binigay na course. Then, yun na po yun. So, kinuha ko yung 2 yun. Since yun po ay free yata ng Philippine government that time. So, ang dami po na siguro nakakuha. Galing. Self-paced ba yun? Galing, ah. Yes po. Self-paced. Oo. Ang galing. Sa yung nila sa Boston? Yung kanilang head office? Ang mahal po doon, sobra. Buti nga po nakalibre. Pinalad. Oo, tinignan ko nga yung mga courses nila, may mga presyo na parang $1,500, merong mas mahal. Yes po, sobrang mahal nga po doon. So, sa ngayon, buti na lang, pinalad nung quarantine na nakita ko kaagad. Tapos, nakuha ko siya for free. Ang galing. Sana ako, wait. Tingnan ko sana mag-e-enroll. Sabi ko, ay, ang mahal. Yan si Ate Clark, magaling din sa music yan. Ako gusto ko ng music pero ayaw sa akin ng music. Hindi ako magaling sa music. Nung bata lang ako, yung lola ko, sabi niya, mag-aral ka ng voice lesson. Ganun lang. Yung elementary, ganyan. Di ba, Pero kumakanta din yan. Di ba international ate, kumanta ka? Kumanta yan si Ate International. Alam mo, huwag kang maniniwala sa mga kamag-anak ko. One time lang yun sa Vietnam. Sa Vietnam. Puro boses niya yun. Puro boses niya yung ginamit ng mga foreigners. Oo. So anyway. Ay, sample daw ate, oh. Ate, sample daw. Hindi na, baka i-hire pa ako ni Clark. Maganda yung boses ni Clark. Ikaw kumakanta ng mga jingles.
Yes po, para less less bayad sa mga Pero may parang babaeng bokalista akong nadidinig, kasama yun sa banda niyo? yes po, actually, team po kami ngayon ng 3 as of now. So, yung best friend ko si Andrew, shout out. Hi, Andrew. Tapos Rika, bebe niya, ay, girlfriend niya as of Bebe now. niya. Siya Yeah. Bebe niya. yun yung yung vocalista na babae? Yes po. Ang ganda ng boses. Yung sa Puerto Princesa, siya yun? Hindi po, si Eileen yun. Shoutout din kay Eileen. So, sa Eileen naman ay nakilala ko sa isang workshop ni Sir Jim Paredes nung quarantine din. Ay, yun. Oh, wow. Nakita ko ngayon na pinost mo. Meron Yeah. ka ganong post eh. Ang Yung mga galing reels. eh. Stalkers lang ang peg natin, te. Oo. Tsaka pala may nakita ko sa post mo na sabi mo naggagawa ka rin ng parang campaign jingle sa mga politiko? Yes po. Sobrang Oh. dami na nung nakaraang BSKE. Hindi ko rin in-expect na gano'n kadami sa BSKE. Siguro kasi 5 years silang na nakaupo that ano yan? time. BSKE? Anong ibig sabihin? BSKE, yun po ay election ng mga barangay. Okay. Yun po, sa barangay election po yun. Then sobrang dami pong nagpagawa. Hindi ko rin po in-expect na sobrang dami para sa barangay. Wala ka namang na-experience na kinuripot ka or hindi nagbayad or ang tagal-tagal bago magbayad, kailangan mong habulin, gano'n? Kasi nangyayari yun eh. Nung nagsisimula pa lang po ako, siguro Binabarat. 2018, ganun po talaga. Pero nung as time passes by, nung na-build ko na po yung credentials ko, then mas lumawak yung portfolio ko. Then lumawak na rin po yung network ko. So ang kinukuha ko po usually ng mga clients ay yung sure na talaga. Then kapag may nag-inquire po, nagbibigay na rin po ako ng contract. So para mas madali po yung process when it comes to sa payment method. Oo, pwede mukha mo silang idemanda pagka hindi sila tumupad sa kontrata, di ba? Lugi ako dun. Paano ka pala paano mo nahahanap or paano ka nahahanap ng mga clients? Meron ka bang team na nag-a-approach sa mga companies or mga Lead lalawigan? generation. Siguro po sa more on word of mouth pagdating po dun sa festival song kasi hindi pa po ako nagpo-promote as of now since sobrang dami ko nga pong gawa kaya hindi ko siya magagawa ng paraan kahit kaya ko po mag-promote. So what if may mag-inquire na 3 as of now, then sobrang dami ko pong gawa, hindi ko sila maasikasong lahat. So ngayon po hindi ko pa siya ginagawa ng paraan. Pero way back, other than word of mouth po, for example, dun po sa nakaraang BSKE, nakaraang presidential election, ang ginawa ko po, since public document sa COMELEC yung list ng mga tatakbo, dinownload ko po siya, then inisa-isa ko silang i-message lahat. Galing. Galing So, out of 100 po, siguro ang mga nagre-reply ay nasa 10, 20 or 30 ang pinakamadami sa isang listahan. Then pa-funnel siya hanggang makuha ko na lang ay 5 o 10. And at the same time, malaki pa rin naman po ang kinakalabasan. Tsaka takot lang ng mga yun na kuriputin ka nila kasi sila eh. Kampanya. Tumatakbo eh, oo. Kampanya eh. Paano mo nalaman na yan yung niche mo? Diyan ka magaling sa pagdating sa mga jingle. Kasi parang, for me, ang hirap, kahit sinasabi nila na one of the easiest na music na gawin yung mga novelty, parang sa akin, ang hirap ng jingle kasi yung beat niya, kailangan catchy, di ba? Oo, catchy. Tapos, syempre, kailangan iba-iba. Iba-iba dun sa mga, hindi mo na pwedeng magamit yung, nagamit mo ng gano'n. And parang distinct yung nila, yung pagkakahiwalay ng mga tono, parang hindi ganoon, 'di ba? Parang kailangan mo talaga siyang ihiwalay doon sa mga nauna mong nagawa. So paano mo nalaman na dito pala ako magaling? Napaisip ako doon Kasi saan ba nagsimula siya? Actually nagsimula po siya kasi nagkaroon ng
Quezon Songwriting Competition po way back 2019 po yata or 2018. So 2018. So sumali po ako, ang kanta ko ay yung "Tara na sa Quezon", yung una ko pong sinulat. Sobrang ano pa niya, sobrang simple niya. Then pinost ko siya, a year after, na-appreciate ng tao and medyo nag-trending dito sa lalawigan namin and dun ko po na-realize na, okey, sali ulit ako ng isa pa. So, natalo ulit, pero maganda yung kinalabasan. Sali ulit ako ng isa pa. So, bale sa pangatlong tries po, noong 2020, before pandemic strikes, mga February po yata yun. So, nanalo ako for the first time. So, nag-champion na po ako nun. Then, after 2 years, 2022, nagkaroon po ng Niyog-Yogan Songwriting Competition. So, ang Niyog-Yogan po or Niyog-Yogan Festival ay pinakamalaking festival po dito sa Quezon Province. Pinagsama-sama po yung 41 municipalities into one para sa isang festival. So, ang mananalo daw po doon ay yung magiging theme song ng Niyog-Yogan Festival for a very long time. So, I was like, nanalo na ako, sali pa ba akong isa? Magkano yung price? Ay, laki, sige. Daling kausap no? At tapos ikaw yung Yes po. grand Then, ang nung galing. nanalo na po ako dun ko po na-realize, okay. So, since ang madami na akong nasusulat na ganito, what if dire-diretso ko na mag-message na ako sa mga iba't ibang LGUs at tourism offices ng bawat bayan, magpadala ng mga letter and such. Then, dun na po nagdire-diretso. Ang galing naman. Sa mga viewers po, sana ma-inspire tayong lahat sa diskarte at sa talent itong batang ito. At ang smart nung ano niya, no, yung kung paano siya mag-isip, kung paano siya Oo, yung approach atake niya sa Oo. craft niya, ang galing. Taga Quezon ka, baka hindi ko alam kung gaano kalaki yung Quezon, no? Pero yung mga naging kuya-kuyahan ko sa Vietnam, nung nag-work ako doon, nag-work din sila doon, mga engineer tsaka architect. Mga taga, sila Quezon, mga taga Lucena, ganyan. Kaya pala mabait sila ate, binigyan ka ng $20. Oo, yung apelido, hindi ko alam kung may Beltran, may Valderas, Valderas, tsaka Harina. Yun yung mga Parang apelido. mga Engineer and architect. Alam ko po yung mga apelyedong yun ay mga old money at generational wealth dito sa Quezon. Oh? Mga mayayabang. Oo. Hindi ko siguro. Ganyan yung mga circle ni ate. Ganyan yung mga circle ni ate. Hindi, mga kuya-kuyahan ko yan noon nung sa Vietnam. Mababait yung mga yun, tsaka magagaling. Ayun lang. Ano ko lang. Hiningi ko lang. Going back, sino mga ang gusto ko malaman kasi, sino mga influences mo in terms of sa music? Ang hirap pong magsabi kasi wala akong distinct na idol. Wala po akong Sarili mo lang idol. Lagi ko po kasi siguro po tumatak na sa akin yun nung bata-bata pa lang ako, mga 16 pa lang ako. So, kahit nung bata po ako, wala talagang idol. Tapos nung 16 ako, na-realize ko, kailangan ko mas magaling ako kay Clark the next day. Lagi ko pong kalabang So, kung anong kaya ko gawin this day, dapat mas matapatan ko pa next day and then para nagko-compound po yung progress ko as a human being, as a person. So, siguro po pag dating sa influences, kung ano lang makinig ko, then kung ano lang makinig ko, then kapag nagsusulat na po ako ng kanta, medyo nagkakaroon ng influensya yung huli kong nakinig na music. For example, nakinig ako ng ganitong kanta, tapos biglang uupo ako ng mamaya, tapos susulat akong kanta, magkakaroon siya ng magte-take effect yung pinakinggan ko, tapos mapapasabi yung mga konting melody niya doon. Then, siguro yun po, kasi wala talaga akong in-idol na musician. Siguro si Bruno Mars way back, I think. Oo. Pero alam mo ba, ang nakita kong balita ngayon, siya, na lubog sa utang sa casino. Ay, ganun. Sayang, no? Ang sobrang talented niya, tapos ako naniniwala ako si Bruno Mars, sobrang talented talaga. Kasi kaya niyang kaya niya mag-play ng drums, ng gitara, and hindi lang galing basta sumayaw. and mag-compose, ganyan. Tapos kumanta, lahat. Totoo ba?
Pauwiin ko na nga siya nga, dito. sabi ko pa Charot. nga sa sabi ko pa nga sa husband ko, sorry pero sorry sa mga Michael Jackson fans, pero parang sabi ko, mas gusto ko yung ano ni Bruno Bruno Mars. Mars. Sabi ko kumakanta, sumasayaw, nagpe-play ng drums, ganyan. Tapos sabi niya, o tingnan natin kung gaano ka itatagal ng career niya. Kung matatapatan niya yung ano ni Michael Jackson, ganyan, para siya ma-consider na parang great artist. Tapos, parang nagdilang anghel yung husband ko. Tapos mga ilang years, wala na si Bruno Mars sa ano. Pero ate, feeling ko yung comparable naman sila. Kasi, excuse me, si Bruno Mars, I think, isa sa mga influence niya talaga si ano din si Michael Jackson. Kaya Sayang siguro talaga yung comparable din. No. Pero, yun nga, talented siya, sayang. Anyway, sana wag kang ganun, Clark. Joke lang. Huwag ka pupunta ng casino. Pinagsabihan, naging ate. Pero alam mo, Clark, nakakabilib. Siguro dahil kaya educators yung parents mo, kaya ganyan yung focus mo, yung kung paano ka pumick up ng mga inspirations, tapos you turn it into your own, gagawin mong productive. Alam mo yun, yung thinking mo na kailangan kinabukasan better Clark than yesterday. Yung ganung thinking. Sa tingin mo, or in my opinion, yung ano yun, parang influence ng yung kung paano ka pinalaki, yung upbringing ng parents mo. Or hindi. Tawag dito, sobrang academic ko po kasi nung way back elementary and junior high school. Then, yun po, more on mataas siguro yung standard na inaano nila sa akin way back. So, siguro kaya dun din nahubog. Oo. Shout out po sa parents. Oo, na hindi lang Nakakabilib po yung lagi siya sa batang ito. nag-grow extra mile, no, ate, sa craft niya. Magaling. Ang galing mo naman. Sana mahawakan kami ng Ako lalo, ate. Ako lalo. Nandiyan na. Nandiyan na raw, Reg. Mamaya, testing ko yan, pag kayo umalis. Pag bumagyo, interview para in case ayaw ni Clark, at least natanong na natin yung mga yung questions. Mamaya ka na kumanta, Reg. Pinigil talaga no? Hindi, kinaklaro ko lang kasi baka matakot yung mga viewers, lalo yung mga kamag-anak natin, di ba? Nag-aasaran lang kami yan ni Reg. Ayun, going back kay Mr. Talented. Ano yung ilang years ka ng musician, di ba? Yung sa tingin mo, so far, yung pinaka-challenging na nangyari sa'yo, naranasan mo? Kahit, whether sa clients or sa paggawa ng music, ganyan. Tapos ang sagot pala, ate, pag-ibig. Love life pala. Charot. As I think, tanda ko nun, broken ako nun, ate, noong nagkita tayo. Kaya ka mag-isa. Sino pangalanan mo nga? Shout out nga sa kanya. Sino yan? Ayaw. So, siguro pinaka-challenging siguro sa pinaka-challenging na lang na song na nasulat ko. So, meron pong isang bayan dito, shout out sa sa bayan ng Plaridel. So, sa bayan po kasi ng Plaridel, last year 'yun, binigay sa akin yung project, tapos kailangan siyang matapos for a very short amount of time. I think less than 2 weeks. Kailangan na agad siya masulat, less than 2 to 3 weeks. Then, hindi po ako dun familiar sa lugar. Then, konti po yung information talagang alam ko kahit nanghingi na po ako ng mga information sa kanila. Then, ayun,
Kasi sa sobrang ikli nung panahon, kahit wala po ako masyadong ginagawa nun, nahirapan po talaga ako. So, ang ginawa ko nun, paano ba yun? Ang dami kong ginawang draft, tapos lahat talaga hindi maganda yung kinakalabasan. Then, ayun, gumising na lang ako, may pumitik sa utak ko, what if yung verse na, yung ginagawa kong verse dun sa kanta, ang gawin kong chorus, tapos isip pa ako ng isang section para dun sa chorus para maging catchy. Then, ayun na po, maganda na yung kinalabasan, dire-diretso na ulit kagaya dun sa process na binigay ko kanina. Pero sobrang nahirapan po ako dun kasi sobrang ikli ng time, then sobrang unfamiliar ako dun sa lugar. Kasi hindi ko na rin magagawang mag-immerse dun sa lugar kasi ang Oo. ikli na nga po ng oras. Less than 2 to 3 weeks ka mo. Usually ba, gano'ng katagal yung ano mo pag gumagawa ka ng yung project? Usual po a month at least. Okay. Then At least a may month? pre-prod pa po yun. Yung a month ay yun pong nanggagawa na ako. Yung way before that month, siguro po nanghingi muna ako information or bibisitahin ko yung lugar. Tapos saka lang po yung a month. Kasi mahalaga po talaga sa akin na maramdaman ko yung lugar. Mm. Iba po kasi yung ano, kasi ang ginagawa ko kapag pumunta ako sa isang lugar, ay kakausapin ko 'to, kaya randomly yung mga tao dito, halimbawa sa karinderya, sa mga sari-sari store. Basta kinakausap ko lang sila randomly tapos tatanong-tanong ako konti, tapos, bakit gano'n yung punto nila? Okay, may punto pala sila. May sinasabi pala silang ganito after isang sentence. So, tatanong ko, bakit niyo po ginagamit yung gano'n? So, do'n ako nakikipag-immerse. So, mahalaga po talaga yun. And Oo. since yun nga po, hindi ko po yung nagawa sa Plaridel, kaya sobrang challenging po niya. Saka yung culture nila, inaaral mo talaga, no? Yes Pag po. nag-i-immerse ka. Local Iba siya. po talaga kapag nandun ka. Ang galing naman ng ano mo. Paano mo naisip yung mga ganyang diskarte, no? Kaya, tapos broken pa siya nun natin. Oo, naghingi ka ba ng opinion sa parents mo na paano atake sa ganito mama, papa, or To be honest po, wala po akong mentor na wala talaga sa akin nag-guide. pwede Especially magpa-mentor sa'yo? siguro sa tingin kong karapat-dapat na ako mag-mentor at least. Pero sa ngayon po, pa po, nasa journey pa po ako, nandun pa ako sa paakyat pa lang. Malayo-layo pa, pero malayo na, sabi nga nila. Oo. So, ayun po, I think dahil sa wala akong mentor, ang ginawa ko po talaga karamihan self-taught. Napakarami ko po ditong libro, lalo na po nung kasagsagan ng 16 to 18 years old po. Lahat ng pwede kong halughugin sa internet na information para matuto ako dun sa craft ko kasi hindi siya tinuturo sa school. Inaral ko po siya by myself, pero mataas pa rin naman yung grades ko sa school, so di napabayaan. Oo naman. Dati. Nakakatawa naman, no? In time of, technology and yung mga bata, in generation kasi nila, more on yung mga, ano ba yun ate? Mga naglalaro sa, mga games. PS4, mga Hindi ate, Ay, ano? hindi yata. Parang, yung mga application. Kasi pare-parehas tayong hindi marunong sa ganyan sa cellphone. Ay, yung Basta mga yung, apps? parang ML, yung mga ganon. Oh. In a generation na sobrang technology, siya, bukod tanging siguro to sa mga nakilala ko din na yun ang Nag-ML ka ginawa. rin ba? Yes po, actually, Oh, hindi ako Reg, ano ka, nag-ML din yan. At nag-ML din yan. sabihin nating above average yung gameplay ko kaya mabilis ako makapagparang. Tapos kapag wala na akong magawa, edi balik ulit sa work. Kumbaga po, ginagawa ko siyang libangan lang. Libangan outside nung mo. Hindi, Outside pero work. kasi yung mga kabataan ngayon, bukod sa, hindi naman lahat, no? Pero Karamihan. sometimes they are so reklamador nang wala naman, alam mo yon yung very different kasi sa generation before na parang if you want something, you try your your best para to get it kasi the information before was not talaga na accessible to everybody, 'di ba? Tapos ngayon that the necessary information at yung mga tools ay nandiyan na nasa harapan na nila. Para kung ate na nag-nag
nagsisermon. Gano'n, parang nandyan na yung yung mga tools at saka yung mga kailangan nila. And then hindi naman sila interested. I mean, ang daming panahon na Maraming pwedeng dumaan na distractions kasi sa mga oo. kabataan ngayon, yung mga Ayan, kunwari si Clark, 'di ba? games, During the time ganyan. of Oo. pandemic, 'di ba? Instead of kung ano-ano ginawa niya, nag-take advantage siya dun sa mga free lessons, sa mga ganyan. So, ang ganda ng owning sa kanya and ang Ang ganda ganda nung ng guidance ng parents mo. na hindi kasi lahat ganun eh. Parang I admire yung mga tao, lalo yung mga kabataan na ang ginagawa nila is to get better, lalo kapag alam nila yung something na gusto nila. 'Di ba? Tsaka alam mo Pagdating sa during ng pandemic, yung lockdown, maraming mga nabalita na yung mga bata na-depress kasi oo, hindi na-depress. pumapasok ng school, hindi nakikita yung mga friends, may mga um, they take their own lives. Hindi sila makapag-socialize. Oo, sobrang negative nang nangyari. Pero kay Clark, siguro isa sa mga few people na sobrang Oo. naging productive, ginamit yun into Oo, at ang ganda ng something outlook big. niya sa life, Mm. 'di ba? Naglalag ka na, Reg. Yun, nakaka-inspire, nakakatuwa. Pwede pala yun na sermon na daw kasi. Charot. Hindi, shoutout mo Sobrang sa lag ba? parents mo. Interviewin namin sila minsan kung paano kanila pinalaki, ganyan, para gagawin din namin sa Oo mga nga. anak namin, no, Reg? Para No? sa amin naman. Ah, Tama. Uy, magbasa Galing tayo ng eh. comments. May mga may mga bumabati kay Clark. Kay Oo, sige, Katipan sige, Clark. sige. Hindi ko kita. Katipan. Basta Kuya Clark. Poging Poging-pogi. Basta Kuya Clark. Oh. Okay, sorry. Ay, ang dami nga. Oh, okay. Oh. Pa-shoutout daw sa Hingiwi National High School sa Padre Burgos, Quezon. Sabi ng officer in charge niya na tatay ko. Ito ba yung father mo? Yes po, yan yung father ko, yung may aso sa profile. Jigs. Hello po. Sa akin nagmana yan kasi. Mahilig ako sa music. Ay, oo nga pala, nagigitara dati si daddy. Oo. Bakit hindi binagayan? Binagayan. Ha? Binagayan? Maalam mo yung kumanta. Maalam po yung kumanta. So kahit papaano, meron ka palang talaga ng musician. In certain circumstances, like for example, kapag nakashot ng isa, okay. Ayun, ito na yung, andun na yung confidence niya. Nalabas. May booster pala. Kailangan ng booster. Sabi ni Efraim, you're the best idol. Thank you very Inulit much. niya pa talagang. Ano po yan, si Efraim naman ay na-meet ko last time sa Anilag. So nag-judge po ako sa Anilag Festival last week din sa singing songwriting competition po nila. And thank you very much kay Efraim. Inalagaan niya din po kami doon. Hello po. Salamat po sa panonood. Ito, tingnan mo to. Talagang ganyan dapat, basta Kuya Clark. That. Syempre sumagot tayo. Pogi. Yun sa ano yung tanong ko wala, naya ako na doon. Shoutout kay Eugene. Si Eugene po ay isang napakahusay kong kaibigan yan. Ano yan, bumangga, tapos lumipad siya ng ganon, nabangga siya sa sasakyan, lumipad siyang ganon, tapos masaya pa siya nagkakwento. Totoo ba yan? Ano yan? Naka-motor? Yes po, may CCTV footage po siyang pinakita na sa amin last time. Last week din po yata yun, nakasalubong namin siya naglalakad. Then, yun, kunento niya, kinamusta. Tapos, mamaya-maya, nagkakwento na ng nabangga daw siya. Masaya-masaya pa siya. Nabangga daw siya, tapos pagkabangga daw niya, ganon. Tapos, ayun, pero masaya pa rin siya. Parang Matrix daw siya, Matrix. Nasobrahan sa positive outlook sa buhay. Anong pangalan niya? Alam mo salamin ko? Yuan Garcera. Yuan? Ay, Yuan, mag-ingat ka naman sa pagme-Matrix mo. Ang pogi mo, Kuya Clark. Napaka-pogi mo. I love you.
po dyan. Shoutout po kay T-Way. Yan naman po ay isang artist ko dito sa studio. Then nag-work din po siya sa akin part-time. Wow. Hi, Michael. Kuya Clark Hello. lang daw hindi na-depress. Oo, kasi sabi niya, broken daw siya nun. Pero ikaw ba, ate, pag gumising ka, broken ako, tapos gagawa ko ng kanta, ganito pala yung process. So, kukunin ko yung kukunin ko yung isang stanza, doon gagawin ko chorus. Broken siya. Pero yun ang Biglang nakalimutan niya na broken pala siya. Oo. May Ang galing. something- Sana all. May something kapag broken ka tapos magsusulat ka ng love song, mas madaling magsulat. Ng Oo, syempre. pero ang nasulat mo ba nun, malungkot na song or masaya? To be honest po, Nung mas broken marami ka? kang maalala ka, mas marami kang maaalala, masayang alaala kapag broken ka. Kita mo, kakaiba talaga tong batang to. Magre-reminisce ka, Reminisce, mga memories, Then, kapag ganyan. yung malungkot ka, sulat ka na lang ng good vibes na kanta tungkol dun sa relationship nyo. Then, ayun, medyo magaan na yung pakiramdam mo, tapos mamaya, iyak Oo. ulit. Oo nga, yun nga yung point ko, kakaiba ka. Kasi yung usually nangyari sa mga broken, nagpapakalugmok sila, nakikinig sila ng mga sad songs, tas para lalo silang umiyak ng umiyak. Alam mo yun, parang finifeed nila yung lungkot nila. Pero ikaw, ang ang atake mo, yung masasaya, magre-reminisce, masasayang song yung nagagawa mo. So, kakaiba ka talagang bata, Yun pala, ate, yung mga niya, yung mga nako-compose niya, yung mga rock and roll na puro mura. Hindi, joke lang. Charot lang. Meron. Ay, naalala ko na naman, yung minsan yung first time na broken hearted ako na high school, Regine Velasquez fan ako noon eh. So meron siyang kanta na sobrang lungkot. Yung sa chorus, baby please come back to me. Ganun yung love's meant to be. Eh walang tao sa amin, yung dalawang bata kong kapatid nasa layasan, naglalaro. Yung nanay tatay ko nasa palengke. Tapos hindi ko alam, feel ko naka-microphone pa ako, karaoke. Tapos nakapitik pa akong ganyan, kanta-kanta. Tapos biglang may bumatok sa akin, yung pala dumating yung nanay ko. Dumaan siya sa likod ko, tapos binatukan niya akong gano'n. Yung kinakanta mo, iyak-iyak ka dyan. Totoo, pero si Clark, masasaya yung mga naisip niya. Ang galing, no? Ako din, ate, meron akong ganyang event sa life ko, makwento ko lang, no? Oo. Naalala Nabatukan ka ko din? ngayon. Hindi, nagdadrama-drama ako. Tapos, syempre parang broken ka noon. Bata-bata ka, engot ka pa. Tapos humiga ako, nakahiga ako sa kama. Tapos, habang nakikinig, ang pinapakinggan ko noon, break even ng the script. Ito pa yung mga first release pa lang nila yun eh. Tapos sabi, sinulatan ko yung wall ko ng when a heart breaks, don't break even. Tapos habang sinusulatan ko, umiyak-iyak yung dito ko. Dumating yung lolo ko. Pinagmumura niya ako, sabi niya. Tut! Sulat ka lang, sulat. Diyan, hindi ka lang naglilinis ng kwarto mo. Ganyan. Yung luha ko, bumalik. Bumalik siya. Si Lolo, bira magmura yun, ha? Nagmumakmo ka dyan? Anong pinaggagawa mo? Maghugas ka ng pinggan doon. Sabi ko gano'n. Sabi ko, sige, mamaya na lang ako mag-drama. Makakainis to. Mas maganda ato kapag habang umiiyak ka, naghuhugas ka ng pinggan, salo na rin ng tubig. Ilamos ka na ng Di ba ang drama doon, Di ba ang drama dapat doon, yung umuulan? Pag umiiyak ka, pumunta ka sa ulan para hindi makita yung luha mo. Ikaw naghugas ka ng pinggan. Pinggan. Talaga. Pa din. Loko-loko ka. Okay, ito mo na, yung nangyari sa atin noon, pareho, na iyak-iyak, drama-drama. Si Clark, Kasi hindi nakapag-compose. Kaya, dapat nag-compose na lang din tayo. Kumita pa tayo. Ang galing ng batang to. Nakakabilib. Shout out po uli kay mama at papa. Oo. Niya. Clark, di ba, ang dami-dami mo naiisip, ang dami-dami mo nang nagawa. Naka-experience ka na ba ng burnout or creative block? Madalas po. Sobrang madalas siya. Madalas talaga siya nangyayari. Anong ginagawa mo para ma-avoid mo yung mga ganong scenario? Ang pinakang
masasabi kong kakampi ko kapag sa mga mental block na gano'n, yung creative block, tulog lang. Sobrang importante na. Madalas po kasi after ko matulog, ayun na, okey na ulit. Para Then mapahinga lang yung utak, no? then kung kapag gising tumulala, tapos habang nakain or nood Netflix para ma-rewind lang ba, and Oo. the best is yun nga po, Parang ang stillness, pinaka-the best, no? ang pinaka-the best ay mag-out of Unwind. town. Mm. Out of Mahalaga siya. town. Ayan na, I ang mean, dami na natin kahit ang dami nating nakita. Ano na? Ano yun, Clark? Ang dami maglalakad-lakad ka lang kung saan, basta mahimasmasan na term. mahimas. Oo. Parang Pwede natin gamitin excuse yun, mag-unplug and mag-plug ka uli, ganun. Kapag ka tayo, pagod, tas matutulog tayo, sabihin natin na, meron akong, nag-creative block ako ngayon eh. Kailangan ko matulog. Kailangan ko mag-Shopee. O kaya kailangan ko mag-out of town. Oo. Di ba? Pag nakatulala kang ganyan, ano ba, may creative block ako. Sige na. Gagawin ko excuse yan. Wait lang. Nag-unplug lang ako. Tunog matalino yun, may creative block. Creative block ako. Pagkatulog ka natin sa office, wait lang, tulog. Tapos may kumulbit sa yung manager, ba't ka tutulog? Wait lang. Creative block. Creative block ako. Sabi mo, wait lang, may iniisip akong jingle. Gano'n, nagko-compose ako. Okay. Pero Clark, di ba ngayon uso yung mga, di ba maraming mga influencers, maraming mga musicians na bata at yung sumisikat na ganyan. Sino yung, meron ka bang parang gustong maka-collab? To be honest po, kanina ko pa siya iniisip, tapos ng mga following days pa rin, iniisip ko siya kung may gusto akong makakolab. Sino gusto akong makakolab? Wala na akong maisip. Wala po talaga akong Sa maisip ngayon, wala pa. Oo, kasi consider naman Nag-reduction daw. dun may black. May black ako dun, may black. Teka. Siguro wala po talaga. Siguro si Bamboo, Unique, something. Oo, si Bamboo. Pag sa si Bamboo, pag dito siguro, si Bamboo. Classic. Pero pag international? International, siguro si Bruno Mars para mabawasan namin yung utang niya. Oo, malaki daw eh. Parang 500 something million. 50 million. Ano na? 50 million. $50 million. 50? 50. Yes po. Hindi, parang ang nabasa ko 500 something million. Di ba? O 50 million lang? 50 lang po yung nabasa ko. Oh, sa Facebook? Parang sa Facebook ba yun? Yes po. Ewan ko lang, i-double check ko pa. Be-verify ko na lang. Oo nga eh. Minsan kasi hindi ko alam kung ano yung totoo na nakikita ko sa sa Facebook eh. Pero sana siya, no? Makaahon, mag-concert uli. Kasi sayang naman yung... Ay, nagalit na yung aso. Sayang yung talent niya. Hindi ko alam kung dahil yan nung namatay yung mom niya sa cancer. Parang meron akong nabasa na sabi niya, music is all I have. Pero willing akong i-give up yon or ibigay para mabalik yung nanay ko. Parang yung ganun. Sobra siyang na-devastate sa pagkawala ng mom niya. So, hindi ko alam kung factor yon kaya medyo, alam mo yan. Hindi pala medyo, na talaga siya ng landas. No, sayang. Anyways, sana makabangon siya at mag-concert uli. Hopefully. Oo nga. So, ang dami mong ang dami mo ng mga ganap sa buhay. Meron ka bang, pwede mo bang i-share mga future plans? O ano pa yung mga pinapangarap mo, mga pinaplano mo sa buhay? Siguro po ang pangarap ko kapag luwag-luwag na yung schedule ko, makapagsulit ulit ako ng kanta para dun sa banda. Napabayaan ko na siya eh. Ano pangalan ng band nyo? Back to Basics. Mga pare-pares na po kaming busy. So, yung mga kabanda ko po, may kanya-kanya na rin mga tripping sa buhay. Pero siguro, what if, sooner or later, mga bata pa rin naman po kami. Then, siguro
makapagsulat ng commercial song sa TV, mga gano'n. Then, I Naisip think mo bang naisip mo ba silang i-approach para diyan sa mga commercial jingle? As far as Sa I mga know ad po, may mga agency. nagaganap. May mga bidding na nagaganap, so wala pa akong BIR as of now. So, yeah, wag muna kasi lugi ako sa taxes. Oo nga. Sabagay, bata ka pa naman, so maraming Yes po. So, chance siguro ka pa diyan. ko ngayon, ang pinakang nilo-look up kung pwede magawa ay siguro for the next few years, gusto kong magawan man lang ang Ati-Atihan o Moriones, yung pang malalaking mga festival dito sa Pilipinas Mm. na gumawa nan, okey na ako, masaya na ako nun. Ipag-pray natin 'yan. Feeling ko Hindi dadating malayong 'yan. mangyari. Hindi malayong mangyari, no? Sana Eh, po na ano pala sa'yo, nangyari ba sa'yo na kasi sobrang baby face ka, 'di ba? Nangyari ba sa'yo na minsan yung client parang duda na, "May alam ba Kaya 'to? kayanin. all Kaya the ba time, nito?" Ha? all the time. Oo nga 'no, All kasi the time, lagi pong papasok po ako sa isang conference meeting, asan yung asan yung mismong kakausap sa'min? Ako yun, hello po. So, hello madalas po Ang cute. lagi ay ilang taon ka na? Yan po oo. lagi ang nare-receive ko na question, kauna-unahan lagi. Pero anong tawag dito, so madalas po, binabawi ko na lang sa way po makipag-usap kasi siguro po Mm. minaster ko na din of negotiating sa mga gano'ng clients. And Mm. siguro po Wow. nag-on ko na yung paraan. Once na alam ko, siguro may na ako, meron na po akong structure kung papaano ko i-a-approach yung mga kliyenteng medyo may pagkaduda sa'kin kasi medyo High-end. mukha akong bata. Oo, tama. Yun ang disadvantage ng sobrang baby face, lalo na 'pag yung nakikipag-negotiate or yung kunyari, may posisyon ka sa company. 'Pag yun nga, sasabihin parang yung tingin sa'yo na parang wala naman 'tong alam, parang Kaya po gano'n. madalas ng damit ko sa bahay, for example ngayon, polo shirt. So mas nagmumukha po ako mas matanda ng a little bit. Hindi. Mukha ka pa ring totoy. Kesa po kesa naka-t-shirt na gano'n, talagang 'pag naka-t-shirt ako, ay 14, mga gano'n. Ngayon 16 nadagdagan ng 2 years kasi Nadagdagan naka-ano po ka. ng dalawa kasi So, Nasa naka-polo. ka-glasses. Yung naka-glasses, nakakadagdag din yun na mukhang matanda. Hindi rin, eh. Hindi pa rin? Hindi, 'di ba, Reg? Kahit nakasalamin Hindi, ka. hindi nga eh. Siguro kung Parang kamukha niya nga yung magbalbas. yung kamukha niya yung batang version ni Detective Conan. Yung bata, hindi si Shinichi. Si Conan mismo. Conan mismo? Oo. Siguro kung mag-facial hair, yon medyo Hindi, Wala mo na lang. magmumukha Bigay, kang ano nun. bigay Madadagdagan mo ng na mga kagad 5 yung years. portfolio mo. Pagkadating mo pa lang doon, ito na. Ito yung portfolio ko. Actually, bibigyan ko na madalas upfront yung portfolio ko. Medyo duda pa lang din talaga sa akin kapag nakita ko. Siguro kailangan ko mag-bulk ng konti, mga 5 to 10 kilos pa, mga gano'n. Para mas Sige. magmukhang matanda, I think. Pero okay lang Pero naman okay din lang yun yan. kasi Yung pagka fountain of narinig youth nila nasa yung mga kanya. gawa mo, doon sila parang mapapahiya sa sarili nila, 'di ba? Parang ay ginudge ko siya masyado, ang judger ko ganun. Ang galing pala nitong batang 'to. Madalas ang ginagawa ko, hinahayaan ko na lang magsalita para sa akin yung mga outputs kasi talagang Yes. laging yung buong puso at buong pagmamahal yung lagi kong ginagawa sa kada isang project, to be honest. Kasi Tama. ang pinakang batayan ko kasi kapag tapos na yung project, for example, halimbawa ito'y okay na, ang ginagawa ko ay kapag di ako nagsasayaw dito ng para akong ewan dito, kasi dito po yung workstation ko. So, kapag hindi ako nagsasayaw dito, ibig sabihin hindi pa okay. Kapag nagsasayaw na ako ng masayang-masaya ako, ibig sabihin okay na yun. Yun yung pinakang batayan ko kapag Satisfied okay. ka na sa output mo. Hangga't di ako nasayaw, hindi pa maganda. May video clips ba niyang mga sayaw-sayaw na yan? Patingin nga. Wala, ako lang yun. Ako lang nakakita, no? Sana makita natin, Reg, no, kung paano yung reaction niya pag yung Oo. ano na.
Sobrang Oo, saya na siya sa mukhang ang outfit. kulit-kulit pa naman ito. Si Michael, yung nag-comment kanina, kapag may ginagawa akong mga output. Yung po nag-comment kanina. Ay, Siguro siya eto, magbasa nga tayo. May sinabi na naman si Michael. Umiiyak po yan kahit masaya siya. Yung kanina Dami pa comment ni pinag-usapan Michael, natin, broken hearted. Oo nga. Binubuko mo si si Katipan. Oo. Eto pala yung mo, gusto mo makakolab? Sino po? Taylor Shish. Kukutusan ko yan pag uwi dito. Kukutusan. Ay, nako. Meron akong gustong tanong pala sa mga composer. Total nandyan ka na rin. Paano nyo nalalaman na walang katunog o kaparehas ng tunog yung mga ginagawa ninyo? Hindi po siya may iwasan, pero wag mong gagayahin ng sobra-sobra. Na Oo. sobrang obvious. Opo, like for example, yung recent issue regarding dun sa isang Bangsamoro artist, dun sa isang Australian artist, ay pumutok. Kasi naman po, ang ginawa niya talaga, pinalitan lang niya ng key, tapos pinalitan lang niya yung mga words, then, yun na, that's the output itself. Sino yung Ginaya niya nanggaya? yung Pinoy. Yung Pinoy? Oo. Oo. Oh. Sorry, natatawa ko yung anak ko na gumugapang pero nakikita pa rin siya. Tingnan mo. Sorry. So, yun. Siguro paano may iwasan? Ang hirap masabi. Pero just make sure na lang na walang kagaya. Pero hindi Basta po wag talaga sobrang siya obvious. Yes po, hindi po. Yeah. Kasi Kasi parang for isa example, din yung dun isa po din yun sa mga challenge, di ba? Sige. Ay, sige, sorry. Nagahang kasi, sorry. Sige, ate. I mean, isa sa mga challenges ng pagiging composer, yung ganun, di ba? Parang, kahit na kunwari sasabihin mo, hindi ko naman talaga alam na may ganun Tapos, may mga tao na magsasabi na, katunog ng yan, ganyan. Yes po. To be honest, madalas yung mga songwriters like myself, subconsciously may nakinig silang kanta somewhere na hindi na nila tanda. Then subconsciously, yung melody ng isang kantang yon mapapasama dun sa sinusulat niyang kanta. At Tama. hindi naman niya talaga sinasadya na magaya. Madalas pong mangyari yun. Like sa akin pa lang, nangyayari talaga siya. So, I think sa ibang songwriters din, ganun din po talaga. At saka Or siguro hindi talaga maiwasan, di ba? Kasi do, re, mi, fa, sol, la, ti, do lang naman talaga nagsisimula lahat yan, di ba? Or siguro, kahit, kunyari, sa'yo, sabi mo, hindi mo naman sinasadya, tas naaano mo yung melody. Pero siguro yung iba, hindi naman sadyang gayahin, pero yung parang nagustuhan nila yung melody na yon. Tas, okay, nagustuhan ko yung tunog nito. Yun ang parang inspiration nila. Dun yung pinaka-base, nila. Oo, may mga Tapos ganun. Kahit ang, ang tawag dito, i-alter or babaguhin na lang, di ba? kahit naman ang Beatles, rin sila na may ganun may ganun sila. Siguro kahit sino naman na, kaso nga lang, ang challenge nga lang sa inyo kung how to make it your own, di ba? Yes, exactly. Tsaka yung ang catchy nung kailangan ng mga jingle, no? Favorite ko talaga yung Puerto Princesa. Ha? Nakuha ko na yung formula ng kung ano yung magugustuhan ng tao sa hindi. Sa sobrang tagal ko na nagsusulat ng mga ganito. As time passes by, as passes by, isang ganito, isang ganyan. So, nakukuha ko na yung kiliti. Ganun ba? Nakakatawa, no? At 24 years old, sasabihin niya na, sa tagal ko nang ginagawa to, pero sobrang totoy nung itsura niya. Tawag dito kasi, tawag dyan, 8 years ko siyang talagang minamaster. Then, dun sa buong 8 years po kasi talaga, yung fruit of your own labor, dun sa buong 8 years, dun sa unang 6 years, wala talaga. Then, konti, dun sa 6, then, boom, skyrocket.
Sana ganyan Mm. lang din kabilis lahat mag-skyrocket. 10,000 hours kasi siya, eh. 8 years din talaga, 8 years in the making. Oo, ang galing. Tsaka yung disiplina mo nandun, yung disiplina mo, Mm. yung focus mo, yung strategy mo na kung paano mo gamitin talaga yung talent, 'di ba? Siguro ano, sa sobrang hilig ko sa mga RPG games tapos mga simulation games dati, mga Mm. Sims po tapos mga kung ano-ano po. May mga parts kasi dun na nagle-level up yung character mo. So, nasa isip Mm. ko, since ganun pala yung concept nitong game na 'to, what if sa buhay ganun din? So ang ginagawa ko Wow. ang idea ko, nanggawa ako ng mga checklist when I was 16. So by 18 to 20 years old, absolute na-checkan ko na siya lahat. Wow. Then, ulit ako ng checklist. Wala na yung checklist sa akin, hinahanap ko po talaga, ang tagal ko nang hinahanap nun, nawawala na siya. Kasi ang sarap niyang balikan. Pero Wala Mm. lang, tanda mo pa yung nasa checklist? magkaroon ng sariling recording studio, magkaroon ng 100 subscribers. Kumbaga po mga little things na parang ano, kumbaga Mga sa milestones. sa ano po kasi sa games, so merong main objective tapos may mga other quest na puwede Mm. kang puntahan. So, ang mga nilista ko dun may isang big goal tapos other quest. So, ang pinakang big goal ko po dati magkaroon ng studio which is meron na po akong sarili. So, sa ngayon ang Mm. iniisip ko ngayon, what could be the next possible na endeavor para sa'kin. So, as of now po meron na akong naiisip pero ayaw ko pa siyang Wag mo na i-share. yes, exactly. Okay, panawagan sa lahat ng mga viewers, especially sa mga teenagers. Kapulutan niyo po ng aral yung 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 strategy ni Clark na kahit naglalaro siya ng mga games, napupulot niya na, ganito pala nagle-level up. So, apply ko rin sa totoong buhay. Hindi katulad nung iba kasi sa games lang talaga. Alam mo yun, wala silang napupulot na or Mm. kung ma-realize man nila ng mga level up, hindi na rin ina-apply sa Oo. sa sa real life nila. So, Agree ako. marami sanang natututunan yung mga teenagers na nanonood ngayon at makakapanood. Pati actually hindi lang teenagers, kahit yung mga matatanda, no? Oo, kahit tayo, eh, 'di Oo. ba? Parang sa lahat si Clark, parang lahat ng aspect ng buhay niya meron siyang natututunan. 'Di ba, gano'ng ka-positive Which yung is outlook niya. maganda. Ano kasi, chine-cherish ko po yung every moments, maganda man siya or hindi, tapos anong lesson behind that. So, dun po ako natututo. So, parang nagsasama-sama sila. Then, kung anong kalabasan ko dahil dun sa mga lessons na yun, maganda or pangit. Ang mature mo mag-isip. Meron ka bang mga kapatid or only child ka? Isa lang po. Isa lang po Ikaw kapatid. lang. Isa lang po yung kapatid. May Okay. younger ano ka? Yes po, shoutout sa kapatid ko. Pangit. Babae, lalaki ang kapatid mo? Babae. Aawayin niya mamaya. Babae. Hi, ano pangalan niya? Hi. Nanonood ba siya? Siguro po kanina, ewan ko lang ngayon kung nanonood pa rin silang lahat. Ano siya, nag-ano rin sa music? Meron din siyang interest? Ano po, as per my summary at pagkaka-evaluation ko sa kapatid ko, Evaluation. creative in her own way, pero hindi pa niya nabubuksan talaga yung pinakang ideas niya na gustong kalabasan. Nag-ano pa siya, nagso-soul searching. Nag-explore. Soul searching. I think, hindi pa niya alam kung saan siya babagsak, I think. Pero as of now po, ang gusto niya mangyari ate maging doktor. So, Wow. Wow. ano po, ang tawag dito, to be honest, dark horse ako ng family kasi dapat ako ay magme-medicine. So, pinagme-medicine po nila ako way before. So, sa tingin ko naman po I am very capable to be a medical practitioner. Pero however, it is not my calling. Maganda siya since mahilig po ako tumulong sa tao. However, hindi talaga yun yung calling ko. Oo. Pero So, nasa ano ka naman? Para sundin yung gusto ko. Dinawan ko na lang. Oo, nasa tamang ano ka naman kasi
nagta-thrive, I mean, nag-aano ka, successful ka naman sa iyong napiling career. Nilaban din po talaga. Oo. Nakakatuwa na na at the very young age, alam na niya kung anong gusto niya kasi ako nga until now iniisip ko pa rin ano ba gusto ko sa buhay ko. 'Di ba? Hindi totoo, 'di ba? Maraming taong lost or hindi pa rin nila alam Oo. kung anong gusto nila, niche nila sa buhay. But nakakatuwa si Clark kasi alam na niya and he goes after it, 'di ba? Talagang Magpa-mentor tayo kay Clark. oo nga. Oo, ganda ng outlook nito sa buhay. Meron Oo pa ako nga. isang question bilang composer ka. Math naman to, math. Hindi, joke lang. Hindi. 'Di ba? Kasi sa generation natin ngayon, mas madali na rin somehow na gumawa ng music. Though kasi 'di ba yung mga tools and mga ganyan. So anong take mo doon sa kasi 'di ba parang ang ginagawa mo is taking this traditional tapos isinasama, kino-collaborate, inaano mo siya parang ano man tawag doon? Yung process na sinasama mo siya into yung mga new vibes ngayon, yung parang nagigets mo ba ako? Ako hindi ko nagigets yung sarili ko eh. Yung traditional musical techniques dun sa innovative, o yun na lang, gano'n na lang, innovative digital tools. Yon. So, may mga ganun ka ba? Ini-utilize mo rin ba to? Kasi di ba yung iba, Ano ba yun? Actually, lahat. Halos siguro. Lagi ako nagre-research kung ano bago para lagi akong up to date. So, para laging one step ahead abang may competitors. Kung competitors ko sila tatawagin, okay, competitors. So, lagi kung anong bagong lumabas, aralin ko agad. Tapos, utilize natin. Like, for example, nung lumabas si ChatGPT for everyone. So, si ChatGPT, nakita ko siya as a platform to create more ideas para sa content ng mga ginagawa ko. So for example, manghingi ako ng script sa kanya. Okay. Kung ako lang magsusulat nito, siguro mga 2 to 3 hours ako nagsusulat ng script sa kanya, saglit lang, mga ganun. So in terms of songwriting naman sa kanya, so ang ginawa ko, for example, nung election, ay naku, makakatip ang mga everyone. Anyway, so ang ginawa ko na election ay nanghingi ako kay ChatGPT ng 100 words na pwede kong gamitin yung to mga ganun. persuade people para iboto to and nagagamitin ko sa song. So, pagandahan na lang po ng prompt. Oo. Galing. I think talent din ang pagpo-prompt no? Exactly po. Di ba? Ko din siya eh. Kasi hindi mo makukuha yung exact na gusto mo. Nag-try ako dyan eh. Nag-try ako mag-chat GPT, mali naman sinasabi niya sa akin, naiinis ako masyado. Yeah, may bagong pong work ngayon. May lumalabas na mga bagong work. So, malaki po ang sahod ng mga prompt engineer para lumabas kung anong gusto nilang kalabasan. Oo. Ayun, nakakatuwa, no? Na yung technique ng traditional musical techniques, parang binabalance na sa innovative digital tools. Galing ni Clark. Sa Kuya Clark. Poging-pogi. Sino nakaisip ng ano na yan? Sino nakaisip ng tagline na yan? Hindi ko na po alam. Hindi ko na po tanda, to be honest. Kasi Mama parang, mo? Hindi po. Kami lang. Kami lang. Yung may tropa akong isang lakas tama lagi. So, nag-work din siya dito sa bahay. Nag-work siya para sa akin. Si JP, nasa Gumaka siya ngayon. Kasama niyang nanay. Shoutout sa'yo, Agaps. So, ang ginagawa namin kasi, kapag wala kang magawa, di kung ano-ano. So, mamaya, nag-film kami ng ganito. Parang maganda yung, basta ko yung Clark, poging-pogi. Catchy. Something. Okay, Pogi-pogi naman kasi talaga. Oo naman, Nax. So, may-utilize ko siya sa hindi lang sa mga videos ko. So, probably sa mga endeavors ko sooner in life, magagamit siya. Kasi ang ganda nung touch. Tsaka kahit na pag siya yung nagsasabi, parang hindi nakakainis no? Ang cute kasi. Di ba minsan di ba kapag iba, ang kapal mo ng mukha nito. Di ba bang gaganon ka? Pero pag siya parang cute lang no? Noong una din, iniisip ko na, baka mainis sa akin ng mga tao. So, tingin ko, bahala na. Kung mainis sila, di mainis. May matutuwa pa rin naman. Oo. Tsaka hindi kasi nga, mukha kang bata na, di ba pag mga bata ang
Cutie pie. Nakakatuwa talaga eh, di ba? Ang cute-cute. Oh, kaya shoutout sa na dahilan kung bakit ka broken nung nagkita kayo ni Reg. Oh, paano na yan? Oy, tingin ko ate, lahat ng mga viewers ngayon gusto malaman kung ito ba si Kuya Clark ay merong laman ng kanyang puso. No? Meron. Oo. Meron bang special Nakabawi na someone? ba? Meron. Meron na? Oy, Meron. Sabihin nila, ay. Shoutout mo naman siya. Shout out kay Bebe, nakuha ng gamit ng mother niya as of now. Ano? Nakuha daw siya ng gamit ng mother niya eh. Ngayon. So, shout out Gamit? sa Bebe. Yung ano po, damit. Okay. Yeah, yung damit. Kumuha siya ng damit ng nanay niya? Inutusan po siya. Kaya wala sa time. Oo. Ingat pa uwi, Bebe. Hello Yeah, sa ingat. bebe ni Katipan Clark. Huwag malungkot yung mga viewers. Manifest lang. Joke lang. Joke lang, Bebe. Doon sa bebe ni Katipan Clark, wag mo itong papayakin. Compose na naman to. Si ano yan, si Katipana. Katipana. May first lady pala. Ang ganda Tingnan na nun, natin Katipana. ng message tong si Clark para sa mga viewers natin. Mga advice, lalo dun sa mga kabataan. teenager, yung mga kabataan. So, mahirap na. I think, so hindi pa kasi ako tapos ng college. So, ang advice ko sa inyo, kung hindi pa kayo desidido sa buhay nyo, tapusin nyo yung pag-aaral nyo. Kasi there is something within me, kaya iba lang talaga yung build ko sa buhay. Kaya nakuha ko kung anong meron ako ngayon. So kung hindi pa talaga kayo desidido at talagang confused pa kayo at the age of medyo mga 18 and above, I do suggest na magtapos kayo ng schooling. Kasi mahirap yung field ko kapag kung ngayon pa lang kayo magsisimula kasi medyo late na rin. Maliban na kasi medyo blessed lang din talaga ako at galing ako sa isang middle class family with both of my educator parents na nakaka-provide ng mga resources na kakailanganin ko noong mga time na nagsisimula pa lang ako and hindi ako masyadong nahihirapan sa buhay habang pinupurso ko yung dreams ko. So I do suggest na mag-aral kayo. And from the wise words of my bossing, Zach Burek, don't do average. Don't do average. Yes, don't do average. Paano And yan? galing naman siguro sa akin, decision defines destiny. Decisions defines. Oh, maganda yun, Reg. Ano natin yan? I-post natin yan. Decisions define destiny. Na-internalize ko na. Sa bagay, lahat naman kasi yung destiny natin ay nakasalalay. Yung fate natin, nakasalalay sa lahat ng decisions na gagawin natin. So, don't do stupid decision. Hindi, joke lang. Sometimes siguro, okay lang. Minsan-minsan lang. Kapag wala kang pagka sobra-sobra ka na sa magagandang desisyon, doon ka muna sa kabila. Lang, you only live once din naman kasi. Kung gusto mo kung ano-anong gawin sa isang araw na hindi naman dapat karapat-dapat, di go on, pero wag mong aaraw-arawin. Huwag mong gawing hobby, no? Gagawin nga. Oo, tama. Tsaka doon sa mga may pinagdadaanan, mga broken-hearted, may mga challenges sa buhay, daanan nyo lang. Sabi nga, huwag nyong tambayan kung ano man yung nagpapalungkot sa inyo, yung problema nyo. Gayahin natin si Clark na... Sabi nga po ay huwag mong dibdibin, may likod ka pa. Oo, tama. Gusto ko yun. Huwag mong dibdibin, may likod ka pa. Oo. Gayahin natin si Clark na nagdodraw siya ng inspiration kahit sa mga malulungkot na event sa buhay niya. Yes. Yun, tiniturn niya ito positive. Yes. Yun. Nakakatawa parang matanda yung kausap natin, no? Dami nating natutunan. 20s, kaya lang. 20s ka, Kaya nga 30s si tapos Reg.
20s ka, 30s si Reggie, 40s ako. Oh. Pero sa Different iyo, Ah, sa iyo, kailan- sa iyo pa kami maraming natututunan. Yes. Thank you Ang po. ganda ng insight Nag- mo. Nakakatuwa. Kaya nga, at sana lalo ka pang maging successful at Yes. dumami pa yung mga projects mo, Hopefully. yung Pray, dream pray. mo na makapag-compose ng commercial, ng para sa ano yun sabi mo, yung mga malalaking festivals diyan sa Yes Pilipinas. po. Hopefully. Sooner Mm. or later. Darating 'yan. At saka siyempre wino-workout mo naman, di ka naman basta lang nag-aantay ng lalapit sa'yo dahil 'di ba, you Yes. take action. Ang hirap So, kasi kapag gano'n. Minsan kasi nasa iyo lahat ng talent tapos di mo naman hinahanapan ng paraan para ma-discover yung talent mo ng iba. Di do'n ka lang talaga. Sa mm. Hindi mo rin closure mo. ma-utilize. Galing. Tama, 'di ba yung ibang tao ang thinking nila na, darating niya kung darating. Alam mo yun, Yes po. parang Magaling inaalala nila sa tadhana daw, kung gusto ni Lord, tas they don't do anything. So yung iba yata parang may misconception parang sabi nila na kung ibibigay ni Lord, ibibigay ni Lord. Pero tulad nung sinabi mo, decisions defines destiny. destiny. So nasa ano talaga natin yun, nasa action natin, yung mga decision natin sa buhay, kung ano yung mararating natin. So wag At pong saka kapag mag-antay ng ng grasya. Hanapin natin yung grasya. magiging lucky ka lang. Sabi nga nila, magiging lucky ka lang if pag dumating yung opportunity, equipped ka to grab it. Kasi pwedeng dumating yung opportunity pero hindi mo naman, Hindi ka handa. wala ka naman i-utilize. So, di ka naman handa. So, wala. So, ayun. Tama. Yeah. Ang galing. Meron ka ba mga gustong i-plug? Kuya Clark? Paggawa na kayo ng festival song sa akin or business songs, just message out CA Records. Wag sa personal account ko kasi hindi na talaga ako makapag-reply. Anyway, gumagawa rin ako ng content sa Clark Aranilla. Meron din akong IG, Facebook, Instagram. Ayun nga, IG, Instagram. Oh my God, natanda na ako. And YouTube. I think. Yeah. CA I-follow Records. niyo po yung kanyang page. And siya, siguro shoutout na rin ako, tawag dito. Shoutout sa family ko, shoutout sa mga friends ko, shoutout sa mga fans, thank you very much. And shoutout sa LGU ng Quezon Province. And shoutout kay Andrew na tinatanong ako kung tapos na ako sa podcast, punta ka na dito, magkakape na tayo pagkatapos. Kasumali ka na lang. Coffee session, nandito tayo sa coffee session. Oo, papadalan ka namin ng ng coffee mug. Pakita mo nga rin yung maganda nating coffee mug. Wow. Yan. Sarap inuman ito. Ilan gusto mo? Ilan ba kayo dyan sa bahay? Nice. Tatlo po kami pero okay na yan kahit ako na lang. Share mo naman gusto namin maraming nung mug namin. Papadala ka namin 3 para tigi-tigi sa kayo. Lang din kami. Ay, si pala, si bebe niya. Oo. Gusto ba niyang coffee mug? Siguro po, okay. Okay din po, opo. Nagkakape naman. Para may kayo, yun? Couple mug. Couple mug. Couple mug. Tapos ganito. BTS. Couple mug mula sa The Coffee Session. Yes. Ayun, sige, papadalan ka namin. Ate, ito na yung pinakahintay ng mga viewers natin na kung saan mananalo sila ng 100 Gcash at saka napakagandang mug. May tanong si Clark. Si Clark ay nag-ready ng question para sa atin ngayong gabi. Oo So, nga. ate, paano mo na ng mechanics nito? Yung una pong makakapagbigay ng tamang sagot sa comment section. Yun po. Kailangan tama yung spelling, kompleto yung words, tsaka yung mga kapamilya namin. Pwede naman sila sumagot, no? Pwede na. Oo, pwede na. Pwede na kayo sumagot. Kasi nag-welga sila, te. Ba't daw gano'n? Nanonood sila simula tapos hindi sila pwedeng sumali. Pwede na po. Okay. Pwede na po magtanong? Yes po. Okay, sige. 32 times 24 to Uy, wag ganun. Ayun. Square root of
Okay. So sige, anong bayan sa Quezon ang ginawan ko ng kanta na nahirapan ako? Oh, alam niyo yan. Diyan siya na broken siya niyan nung ginagawa niya yan eh. Tingnan natin. Sino Anong ang... bayan sa Quezon ang pinaka-challenging na nagawa ni Clark? May sumagot na. Tama ba yan? Tagkawayan, may sumagot ang Plaridel. Sino po yung sa Plaridel? Yan. Si Michael. Galing mo naman, Michael. Nanood ng isang buo? Aba? Ang dami sinasabi niya ni Michael eh. O, sabi niya, nakakaiyak. Kanina pa siya nagka-comment. Sabi niya, Pogi, katipan ko yan, si Kuya Clark. Oo nga. Oo. Siya lang yata Andito siya nagko-comment. kanina pa eh. Oo. Daming pa comment. Salamat, yan. Michael. Michael, thank you so much sa pagsali. Mamaya mag-message ka sa amin ng address mo ha. Tsaka ng Oo, Gcash. tsaka ng Gcash. Ay, Talo ka talaga. Okay, kay Ronan Zoleta. Shout out, Ronan. Tropa yan. Mula Hi, sa Ronan. MSC Hello. Communications. Nanonood siya ngayon? Yes po, nag-comment siya. Daddy Clark Aranilla daw eh. Daddy na. Daddy Mukha na. kang bunso to eh, tapos daddy. Oo nga. Mukhang 12 years old eh. Oo nga. Nakakaingit si Clark to, nasa kanya yung fountain of youth. Oh. Siguro Pa-share ganyan naman. talaga. Ganyan talaga ate, pag positive yung outlook mo sa buhay, nagsashine ka. Sabi nga ng professor ko, kaya daw nagmumukhang bata yung mga tao kapag ka daw, nakakatulog daw sila ng mahimbing sa gabi. Yung wala silang tinatapakang tao. At walang ninakaw sa kaba ng bayan. Doon ako tawang-tawa. So, walang ninakaw sa kaba ng bayan. Hindi ba kapag ka sa music, parang nakakabata ng Siguro. Di ba Kasi nga, ganon? Yung music parang nagpapabata ng outlook mo, ng pakiramdam mo, ng itsura mo. lalo na siyang niya, puro jingle, di ba? Masasaya tayo. Masasaya. Upbeat. Mm-mm. Siguro po. Hindi na, siguro, baka ang pinapakinggan ko minsan Baby Shark, kaya sobrang bata akong tingnan. Yun pala yung inspiration niya sa mga ginagawa niyang jingle, no? Baby Gumagano Shark. ka rin ba? Pero madalas po, ito po sa pinakamadalas kong ginagawa kapag gumagawa po ako ng jingle, nakikinig po ako ng nursery rhyme kasi ang nursery rhyme ay isa sa pinakamasisiglang kanta na nasulat. Mm-mm. So, isa po sa mga inspiration ko lagi sa mga jingle minsan kapag walang-wala na akong ideas, makikinig ako ng mga pinapakinggan ko nursery rhyme ng bata. Tapos hanap ako ng certain melody na, oh, okay, there's something with this melody. Nakikinig ka ng Johnny, Cocomelon? Johnny, yes, Cocomelon, Papa. ganun. Yes, may mga ganun. Cocomelon. Kay Miss Rachel, nanonood ka. Hindi mo pa alam yun? Sobra na yata yun. Parang ano na talaga yun Oo, teacher ng mga toddlers. Yun. Kasi hindi, kaya ko naman nabanggit, si Miss Rachel, tsaka yung husband niya, yung Aaron, nagko-compose sila. Sila, composers, musician din. So yung marami silang kanta dun sa kanilang channel na original. Oh. Sila ang gumawa. Dati ang pangalan nun, Songs for Littles. Pero ngayon parang iba na yung pangalan, Miss Rachel. Basta may Miss Rachel sa pangalan. Ng Search niya ni YouTube Clark. channel. Tinatype ko pa baka makalimutan. Magaling, marami silang magagandang doon. Mga original nilang kanta. Unlike yung mga nasa Cocomelon kasi, yung mga, alam mo yun, na. mga dati ng nursery rhymes eh. Sila Ayun, mga lumabas original. Miss Rachel Toddler Learning Videos. Oo, yun. Kita mo, si Clark na puro ganyan na yung pinapanood. Bagay niya kasi mukha siyang toddler. Papanoorin ko ito mga bukas-bukas kapag kulang na ako ng ideas. Tsaka maano yung charisma niyan eh, si Miss Rachel, sa mga toddlers.
Yung anak ko, ang daming natutunan dyan eh. Siguro, papanood ko rin sa anak ko, mga 7 years to 8 years or 9 or 10 years from now. Mga ganun. 10 years, 34? Kaya ako pa. Pwede, oo. Ayaw ko pa. Ayaw Bata niya pa yun. Bata pa yun. Nag-decide ako no? Bata pa yun. Oo. Ayun, guys. Ito yung ni Clark. Follow po Flash lang natin. natin ulit. Ayan, CA Records and Clark Aranilla. At i-share natin siya at ang kanyang mga magagaling na obra. Para Tingnan naman niyo po yung kanyang mga kinumpost doon. Ang ganda ng mga jingles. Yes. Para naman po sa mga hindi pa nakafollow sa amin sa Facebook, The Coffee Parang yun na Session, pong awa. Instagram, and YouTube. Parang naman yun, kami lang nagla-like sa'yo. Oo nga eh. I-play nyo naman yung mga video namin para dumami yung views. So, YouTube, Facebook, may IG din po ba kayo? Mga ganun. Meron. meron. Pa-flash natin ulit Bis Yun, kasi. ayun. Yun. Follow nyo TCS, na The yan. Coffee Gar. Session. Follow nyo na yan. Agad. Ayun. Oo nga. Follow nyo na para madagdagan naman. Nagmakaawa. Ayun. Ano ba, may tanong pala ako, Clark. Paano ko ba maiiwasan yung lumalabas yung green background ko? Kasi- siguro, sa settings na siguro yan nung ano nyo. Or siguro pa masyado po bang malapit yung green screen? Nasa likod ko. Gano'n po kalayo? Naaabot ko. Dapat malayo, no? Ganun ba yon? Medyo layuan nyo para hindi siya kadikit ng background. Tapos, iba naman po yung kulay ng damit nyo. Siguro sa lighting na lang din, kuha pa kayo ng more lights. Kailangan Kasi- mas maliwanag. Kasi madaling Oo, araw dito eh. Mas okay po at 3:30 in the morning nga pa. Hindi, 5:15. ng Ay, umaga. kanina pa nga pala po tayo nagkakwentuhan nga pala. Yes. Yan ang problema ng ate ko. Since, episode 1. 1. Ano na tayo ngayon? Episode 10 na. Yun pa rin problema niya. 11? Ay, 11 pala. 11. Sorry. 11 ba tayo? 12? Oo, 11. Oo. Hanggang ngayon, kailangan layuan ko. Tatry ko ngayon. Siguro po, then more lighting. Episode 12, abangan natin kung may green screen pa rin si ate. Humingi na talaga ako ng tulong, no? Kasi hindi ko talaga alam kung paano gagawin eh. Hindi talaga namin din talaga meron sinasabi si Yuan, no? Sabi niya, chroma key setting lang po yan and lighting. Lighting. Kailangan mas maliwanag, ganun. Yes po. Okay. The more na mas kita yung subject, mas madedetect ng AI yung subject tapos tatanggalin na yung background. Baka magpa-studio pa yan si ate. Nagkaroon na ng studio si ate. Magpapatawag nga ako ng ng pagkakabit ng mga lights sa ceiling. The joke lang. Kahit po konting ilaw lang, isang key light dito na galing dito. Tapos shadow na yung the rest. Para magandang tingnan lalo. Kasi wala akong creativity sa katawan, yung mga ganyan-ganyan. Tatry ko nga yan. Kahit isa lang pong ilaw nakatapat sa inyo dito. Nakatapat. Testing natin minsan ate. Oo nga. Paraan. Tapos na yung Kasi kita mo ang problema. pangit, bigla siyang lumalabas. Minsan nga din ako gumagalaw para hindi siya lumabas eh. Minsan nga kinakain pa siya niya, di ba te? Oo. Minsan, yung isang nakailaw na ganyan, mas maganda siya tingnan kaysa sa Kailangan Pag may nakatapat ilaw. sa akin yung ilaw? Ganun ba yun? Hindi po mismong ganyan. Mas maganda kapag nasa side. May Nasa side? shadow. Ganun pala. Just Makapaglagay nga ng ilaw dito sa side. Ay, Binuksan ko yung isang monitor. Ay, ang ganda, Ayan. Ay, wala. Oo Ganun nga. pala Ito yun, ako parang eng eh. Kita mo lumalabas-labas. Ayan, may ilaw na ako din sa side. Ayan po, mas maganda siya tingnan. Oo nga. May Ayun. natutunan na naman tayo. Yes. Salamat po sa nag-advise kay Yuan. And salamat din po sa lahat ng nanood ngayong gabi. Nawa po marami tayong nakuhang Subaybayan natin inspirasyon. si Katipan Clark. At sana mag-guest ka ulit sa amin, ha? Pag-guest mo ulit sa amin, national artist ka na, no? Ay, grabe. Nakaraan po sa Anilag yung
tawag dito, ang katabi ko ay anak ng isang national artist, so medyo nahihiya ako talagang gumalaw. Oh. Yung board of the judge. Andun siya. Ano ka Tapos, ba? Na ano ka na, nandun ka na. Malapit ka pero na. nakakahiya pa rin po na, oh my God. Na starstruck ka, no? Pressure ng Susunod kami Pilipinas. naman. Susunod Ano yun? kami naman may starstruck sa'yo. Pag nakita namin ikaw ng personal. Ulit. 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 National Sa artist. susunod na guesting mo sa amin, kasama si Bebe. Oo nga. Okay, sige po. Okay. Tapos, Next tapos ate may impromptu na na mag-compose ng kanta. Love song. Panghiwalay. Ganon. Panghiwalay, ano ka ba? Charot lang. Okay. Ay, bebe. Yes Ayan. po, sabi ni Yuan. Ay, Ayan. thank you, sabi ni Michael. Welcome po. God bless din. Ay, nag-message na siya. Thank you, thank you. Thank you, everyone. Maraming salamat din, Clark, sa pagpapa-unlock sa amin at i-share mo sa amin yung very inspiring story mo. Salamat, Clark. Meron pa palang Thank you nabubuhay ng very mga much. kabataan kagaya. Charot. Ayan. Don't forget to follow si Clark sa kanyang mga socials. And Social also, media. ang TCS. Maraming salamat Maraming po. salamat po sa suporta. Maraming salamat po. Salamat, Clark. Good night po. Good Yes, night, po. everyone. Thank you. Bye. Bye po.